Alam natin mga ka-mindset na ang pag-iipon ng pera ay isa sa mga mahahalagang aspeto ng pagbuo ng kayamanan at pagkakaroon ng ligtas na pinansyal na hinaharap. Ang pag-iipon ng pera ay nagbibigay sa iyo ng paraan mula sa mga kawalan ng katiyakan sa buhay at nagbibigay sa iyo ng pagkakataon na ma-experience ang isang dekalidad na buhay. Ang pagtabi ng isang kabuuan ng pera sa isang sistematikong paraan ay makakatulong sa iyo na makaiwas sa maraming mga balakid at hadlang sa buhay. Maari itong suportahan ka sa oras ng iyong pangangailangan at matiyak na ang iyong pamilya ay may isang bagay na matatakbuhan at babalikan sa oras ng kagipitan at isang hindi magandang pangyayari. Maraming dahilan para mag-ipon at maraming paraan para makapag-ipon ng mas mabilis at madali. Sa pag-navigate natin sa mga komplikado ng modernong buhay, nagiging mas mahalaga na magkaroon ng matatag na pagkakahawak sa ating pananalapi. Ang pag-iipon ng pera ay hindi lamang tungkol sa pag-iipon ng kayamanan, kundi pati na rin sa pagtiyak ng seguridad sa pananalapi at kapayapaan ng isip. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang pinakamahusay na mga tips para sa pag-save ng pera nang hindi isinasakripisyo ang iyong magandang pamumuhay. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga estratehiyang ito, maaari kang bumuo ng isang matatag na pundasyon sa pananalapi at makamit ang iyong mga pangmatagalang layunin. Una, i-assess ang iyong kasalukuyang sitwasyon sa pinansyal. Bago simulan ang iyong plano at paglalakbay sa pag-iipon at pagtitipid, mahalagang suriin ang iyong kasalukuyang sitwasyon sa pananalapi. Maglaan ng oras upang maunawaan ang iyong income, mga expenses, mga utang, at mga ari-arian. Ito ay magbibigay sa iyo ng isang malinaw na perspective kung ano ang kasalukuyang estado ng iyong pananalapi at makakatulong sa iyong tukuyin ang mga lugar para sa pagpapabuti. Pag-isipang gumamit ng mga online na tool or app sa pagbabudget para i-streamline ang prosesong ito at makakuha ng mga insight sa iyong pinansyal na kalusugan. Kung gusto mo ng Excel tracker na free, pumunta ka lang sa comment section at type mo lang ang ipon. Pangalawa ay ang pagtatakda ng mga layunin sa pananalapi o di kaya setting financial goal. Upang epektibong makaipon at makatipid ng pera, mahalagang magtakda ng mga tiyak at makatotohanang layunin sa pananalapi. Magsimula sa pamamagitan ng pagtukoy kung ano ang gusto mong makamit sa short-term, medium-term, at long-term goal mo. Kung ito man ay puhunan sa negosyo, pagbili ng bahay, pagbabayad ng utang, o pag-iipon para sa pagre-retiro. Ang pagkakaroon ng malinaw na mga layunin ay magbibigay sa iyo ng pagganyak at direksyon na kailangan upang manatili sa landas. Tandaang gawin ang iyong mga layunin na measurable at time-bound para masubaybayan mo ang iyong pag-unlad. Gamitin mo ang SMART goal approach para mas magiging guided ka sa iyong goal. At kung gusto mong malaman kung ano ang SMART, panoorin mo ang video na ilalagay natin sa link mamaya na ang title ay ang 3 tips paano mabilis makapag-ipon ng pera. Pangatlo, gumawa ng comprehensive budget na gumagana para sa iyo. Isa sa mga pangunahing haligi ng pag-iipon ng pera ay ang paglikha ng isang comprehensive budget. Ang budget ay isang roadmap na tumutulong sa iyong ilaan ang iyong kita para sa mga mahahalagang gastusin, ipon, at discretionary na paggastos. Magsimula sa pamamagitan ng paglilista ng lahat ng iyong pinagmumulan ng kita at pagkategorya ng iyong mga gastos. Maging maingat sa iyong mga paraan sa paggastos at tukuyin ang mga lugar kung saan maaari mong bawasan. Alamin mo kung ano ang mga essential needs at wants mo. Sikaping mamuhay ayon sa iyong kinikita at maglaan ng bahagi ng iyong kita sa ipon. Regular na suriin at ayusin ang iyong budget habang nagbabago ang iyong sitwasyon sa pananalapi. Pang-apat ay ang pag-track ng expenses o pagsubaybay sa iyong mga gastusin. Upang makakuha ng mas mahusay na kontrol sa iyong mga pananalapi, mahalagang subaybayan at i-track ang iyong mga gastusin, panatilihin ang isang talaan ng bawat sentimo na iyong ginagastos at ikategorya ang mga ito ng naaayon. Ito ay magbibigay daan sa iyong tukuyin ang mga lugar kung saan maaari kang gumastos ng labis at gumawa ng mga kinakailangang pagsasaayos. Gumamit ng mga tools sa Excel, spreadsheet, o mga app sa pamamahala sa pananalapi upang pasimplehin ang prosesong ito.
Sa pagkakaroon ng isang malinaw na pag-unawa sa kung saan napupunta ang iyong pera, maaari kang gumawa ng matalinong mga pagpapasya at tukuyin ang mga pagkakataon upang makatipid. Panglima ay ang pagbawas sa mga hindi kailangang gastos. Ang isa sa mga pinaka-epektibong paraan upang makatipid ng pera ay sa pamamagitan ng pagbawas sa mga hindi kinakailangang gastos. Isaalang-alang ang iyong mga paraan sa paggastos at tukuyin ang mga lugar kung saan maaari kang gumawa ng mga pagsasaayos. Ito ay maaaring mga hulugan ng pagbabawas ng pagkain sa labas, pag-travel ng hindi naman kailangan, pagkansela ng mga hindi nagamit na subscription, o paghahanap ng mas matipid na alternatibo para sa pang-araw-araw na gastusin. Sa pamamagitan ng pagkilala sa pagitan ng mga needs at wants mo, maaari mong unahin ang iyong paggasta at i-redirect ang mga nakasave na pondo patungo sa iyong mga layunin sa pananalapi. Pang-anim ay ang paghahanap ng mga paraan para makatipid sa mga groceries at mga items sa bahay. Ang mga groceries at mga gamit sa bahay ay mga paulit-ulit na gastos na nag-aalok ng makabuluhang mga pagkakataon para sa pagtitipid. Magsimula sa pamamagitan ng pagpaplano ng iyong mga pagkain at paggawa ng listahan ng pamimili bago magtungo sa tindahan. Makakatulong ito sa iyo na maiwasan ang biglaang pagbili at sulitin ang iyong budget sa grocery. Isaalang-alang ang pagbili ng maramihan, paghahambing ng mga presyo, at paggamit ng mga kupon o loyalty program upang mapakinabangan ang iyong mga matitipid. Pwede ka rin tumawad sa presyo ng bibilhin. Wala namang masamang tumawad. Bukod pa rito, tingnan mo rin ang mga option para sa do-it-yourself na mga produkto o isaalang-alang ang pagbili ng mga segunda manong item upang mabawasan pa ang mga gastos. Ikapito ay ang pagtitipid ng pera sa transportasyon at mga gastos sa travel. Ang mga gastos sa transportasyon at travel ay kadalasang kumukuha ng malaking bahagi ng ating mga budget. Para makatipid sa mga gastusing ito, isaalang-alang ang mga alternatibong paraan ng transportasyon gaya ng paglalakad, pagbibisikleta o pag-carpool. Pwede mo rin i-explore ang mga opsyon sa pampublikong transportasyon or planuhin ang iyong mga biyahe ng mahusay upang mabawasan ang mga gastos sa gasolina. Pagdating sa travel, maging flexible sa iyong mga petsa, ihambing ang mga presyo at isaalang-alang ang pananatili sa mga budget-friendly na accommodation. Sa pamamagitan ng pagiging maparaan at maagap, masisiyahan ka sa mga benepisyo ng transportasyon at paglalakbay habang pinapanatili ang iyong mga gastos. Ikawalo ay ang pagtipid sa mga entertainment at leisure activities. Ang mga entertainment at leisure activities ay mahalaga para sa isang kasiyasyang pamumuhay. Ngunit maaari rin sila maging dahilan ng iyong malaking gastos sa iyong pananalapi. Maghanap ng libre o murang mga alternatibo sa mga mamahaling pamamasyal, gaya ng mga kaganapan sa komunidad, mga lokal na parke, o mga aktibidad sa kultura. Pag-isipang mag-subscribe sa mga serbisyo ng streaming sa halip ng mga mamahaling cable package. Samantalahin ang mga diskwento, promosyon, at loyalty program kapag bumibili ng mga tiket. Sa kaunting pagkamalikhain, masisiyahan ka sa isang makulay na buhay panlipunan habang pinapanatiling buo ang iyong budget. Ika-siyam ay ang pagbuo ng emergency fund. Ang pagbuo ng isang emergency fund ay mahalaga para sa financial security. Ang buhay ay hindi mahuhulaan at ang pagkakaroon ng isang safety net ay maaaring magbigay ng kapayapaan ng isip sa mga mapanghamong panahon. Layunin na makatipid ng hindi bababa sa 3 hanggang 6 na buwang halaga ng mga gastusin sa pamumuhay sa isang madaling ma-access na account. Magsimula sa maliit sa pamamagitan ng paglalaan ng bahagi ng iyong kita bawat buwan at unti-unting taasan ang halaga habang bumubuti ang iyong sitwasyon sa pananalapi. Tandaan, ang emergency fund ay hindi isang investment. Ang tanging layunin nito ay ang madaling makuha kapag kinakailangan. Ang huling tip ay mag-invest ka para sa iyong kinabukasan. Bagamat mahalaga ang pag-iipon ng pera, ang pamumuhunan ay napakahalaga rin para sa pangmatagalang paglago ng pananalapi. Maaring i-explore ang mga option sa pamumuhunan na naayon sa iyong risk tolerance at financial goal. Kung hindi ka sigurado tungkol sa pamumuhunan, humingi ng patnubay mula sa isang financial advisor na makakatulong sa iyong gumawa ng matalinong mga desisyon.
Sa pamamagitan ng matalinong pamumuhunan, maaari mong mapalago ang iyong kayamanan at magkaroon ng komportableng kinabukasan. Ayan ka mindset, natapos na natin ang ipon tips of the day. Pero balikan muna natin para siguradong mayroon tayong matututunan. Una, i-assess ang iyong kasalukuyang sitwasyon sa pinansyal. Pangalawa ay ang pagtatakda ng mga layunin sa pananalapi o di kaya setting financial goal. Pangatlo, gumawa ng comprehensive budget na gumagana para sa iyo. Pang-apat ay ang pag-track ng expenses o pagsubaybay sa iyong mga gastusin. Panglima ay ang pagbawas sa mga hindi kailangang gastos. Pang-anim ay ang paghahanap ng mga paraan para makatipid sa mga groceries at mga item sa bahay. Ikapito ay ang pagtitipid ng pera sa transportasyon at mga gastos sa travel. Ikawalo ay ang pagtipid sa mga entertainment at leisure activities. Ikasyam ay ang pagbuo ng emergency fund at ang huling tip ay mag-invest ka para sa iyong kinabukasan. Ngayon ka mindset, alam muna kung paano makapagsimula at mabilis, makapag-ipon gamit ang approach at mga simple steps na ito. Ang kailangan mo na lang gawin ay i-apply mo ang iyong natutunan. Ang bawat hakbang na iyong gagawin sa buhay ay nakasalalay lang sa iyo at hindi sa ibang tao. Kaya simulan mo nang mag-ipon ngayon ka mindset. Alam kong kayang-kaya mo yan at laging tandaan na ang Filipinong may wealthy mindset ay tiyak may magandang patutunguhan sa buhay. Kaya i-comment mo na lang sa comment section kung ano ang mga takeaways mo sa topic natin na ito at comment mo din ang yes kung may plano ka nang magsimula mag-ipon at kung may balakid pa sa ngayon. E-comment mo na rin para makagawa naman tayo ng tips video kung kaya natin. At kung nagustuhan mo ang topic natin ka mindset, i-like lang at i-share mo lang ang videong ito at huwag mo rin kalimutan na pindutin ang subscribe button at pati na rin ang notification bell. Maraming salamat sa panonood ka mindset at sana makapag-umpisa ka ng mag-ipon.